Makalipas ang ilang season, ay nagpa siya ng umahan sa dagat si Lori upang uminom sandali. Meron kasi siyang nakita kanina, habang lumalangoy siya na nagtitinda ng fresh buko juice. Ang kasama naman niyang si Ma'am Venus, ay nasa lounging chair at may kausap sa cellphone. Nagpunas muna siya ng basang katawan at kumuha ng pera, bago lumapit sa nagtitinda. Medyo may kahabaan ang pila, kaya natagalan din siyang nakatayo. Habang naghihintay ay pasimple naman niyang inaayos ang suot niyang swimsuit. Naiilang talaga siya ng todo. At dahil basa siya, pakiramdam niya ay lalong nahubog ang bawat kurba ng kanyang katawan. Lingid sa kaalaman ni Lori, ay may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Hold my beer. Bibili lang ako ng buko juice. Nalilito naman na tumingin dito ang kasama. Buko juice. I thought you hate buko juice. Bakit ka iinom kung ganun? Just shut up and hold my beer for me, wika ng lalaki, at naglakad palapit sa maliit na kumpol ng nagtitinda ng buko juice. Magkano po, Manong? Tanong ni Lori sa tindero. 50 lang ineng. Ilalagay ko ba dito sa cup, o lagyan na lang natin ng straw itong buko? Medyo may kabigatan din kasi ito eh. Lagyan nyo na lang po ng straw, sagot niya. Sanay naman siyang magbuhat-buhat noon, kaya sisiw lang ito sa kanya. Karamihan kasi sa mga naunang bumili sa kanya, ay ipinalagay sa cup kaya nagtanong ito. Nang makuha ni Lori ang binili, ay agad niya iyong tinikman. Napangisi siya na parang bata, nang malasahan ito. Pumihit siya pabalik, ngunit nontog ang katawan niya sa isang katawan ng lalaki. Napasinghap si Lori, lalo na nang mabitawan niya ang hawak na buko. Ang buko, aray, daing niya nang tumama sa paa niya ito. Mura pa niya hanggang sa napaupo na siya sa buhanginan. Gamulong ang bukong iniinom niya, at natapon ang lahat ng laman nito. Maluha-luha na si Lori. Hindi nga lang niya alam kung sa paa niyang kumikirot, o ang buko na nasayang. Mahina niyang asal at tiningnan ang namumula na paa. Akma na niya iyong hahawakan, nang may malaking kamay ang biglang samapo sa paa niya. Umangat ang tingin ni Lori, upang tingnan kung sino ang nagmamay-ari ng kamay na iyon. Natagpuan niya ang isang pares ng mga berdeng mata. Napalunok si Lori nang mapagmasdan ang gwapo na mukha ng lalaki. Are you okay, Anito? I'm sorry kung nabangga kita. Pilit na hinanap ni Lori ang nalunok na ata na dila. Okay lang ako, sagot niya at pilit na ngumiti dito. Are you sure? Tiningnan ng lalaki ang paa niyang hawak nito. At mula sa paa niya, ay gumapang ang tingin nito sa kanyang mga nakalantad na mga hita, pataas hanggang sa mantama ulit ang kanilang mga mata. Namula ang buong mukha ni Lori, bahagyang napaatras at pinagtabi ang kanyang mga hita. This position is embarrassing. Okay na nga, hindi naman masakit. Sinubukan niyang hilahin ang paa mula dito, ngunit hindi nito iyon pinakawalan. Your foot is swollen. Aapila ulit sana siya, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata, nang sinimulan na nitong masahay ng kanyang paa. Mariin niyang kinagat ang labi, at napapikit ng makaramdam ng ginhawa doon. How was it? Tanong nito at sinulyapan pa siya. Nagmulat ulit si Lori ng mga mata. Ang una niyang napansin, ay ang ilang pares ng mga matang nakamasid sa kanila, mga nanunuri at nanghuhusga. Ano ba itong ginagawa niya? Malakas niyang hinatak ang paa at tumayo. Ngunit hindi pa siya nakakaisang hakbang nang matamba siya. Akala ni Lori ay masusubsob na siya sa buhanginan, ngunit may mga malalakas na kamay ang samalo sa kanyang katawan. What are you doing, Lori? Mariin at matigas na boses ang narinig niya. Gail, asal niya nang makita ang mapanganib nitong mukha, na nagbabadya na mananakit ng tao. Mula naman sa malayo, ay naaaliw na nanunood ang isang lalaki, habang tinutungga na ang canned beer na ipinahawak kanina ng kaibigan. This is a great show. He needs a popcorn. Where is mommy? Tanong ni Connor sa ama. Binalingan naman ni Gail ang anak at dumukwang, upang makaharap ito. Nag-swimming lang kasama ang mommy lola mo. Gusto mo bang puntahan sila? Umiling ito. I want to stay with daddy for now. Malawak na napangiti si Gail, dahil sa sagot ng anak. Labis siyang natutuwa na nagkaayos na silang dalawa. Madami itong sinabi, at ang tangi lang niyang ginawa ay ang makinig ng mataman dito. Sobra siyang nagsisisi sa nangyari. Nang maalala muli ang mukha ni Lori,
ay nawala ulit ang ngiti niya. Kanina pa niya kinakastigo ang Cheryl, kung ano bang masamang espiritu ang sumapi sa kanya kanina, upang sabihan ito ng hindi magagandang salita. Sumabog ang emosyon niya sa ideyang magkaka-boyfriend ito. Sa totoo lang ay wala siyang dapat na pakialam, sa kung ano man ang maging desisyon ng dalaga sa buhay nito. Ngunit masyado siyang apektado. Sumama ang pakiramdam niya at dahil ogag siya, ay kung ano-ano na ang mga pinagsasabi niya dito. Parang may sariling buhay ang dila niya, nakusa na lang na nagsasalita. Walang kabuluhan ang lahat ng mga sinabi niya kay Lori. Alam niyang hindi ito irresponsibleng ina. Ayaw man niyang aminin pero nasabi niya lang ang mga iyon, upang pigilin ito sa kung may parte man tong mag-boyfriend. Ayaw niya, nagiging makasarili man siya pero wala siyang pakialam. Mas mabuting ituon na lang nito ang atensyon sa kanilang anak. What do you want us to do then? Aniya sa anak. Cuddles. Tawa nito at niyakap siya. Natatawa niyang kiniliti ang anak, na malakas na tumatawa. Gail, can you please play outside? Gusto kong matulog, ungol ni Shannon. Natigilan ang dalawa dahil doon. Sandali lang, aniya at ibinaba si Connor sa sofa. Lumapit sa kama si Gail, kung nasaan si Shannon. Hinalikan niya. Ang pisngi nito. You okay love? Tanong niya dito. Uminom ka na ba ng gamot? Hindi ito umimik, at nanatiling nakapikit. Shan, antag niya ngunit wala pa rin itong imek. Bamantong hininga si Gail, at hinayaan na lang ang kasintahan. Baka kung magpilit pa siya, ay magalit ito sa kanya. Hinaplos niya ang buhok nito, at dinampyan ng halik ang noo. We'll go outside love. Just call me if you need anything, okay? Tumayo na si Gail. Napadaan siya sa bintana. Mula sa kwarto na ito, ay tanaw na tanaw niya ang kabuoan ng dagat. Lalagpasan na sana niya ito, nang may mahadjap ang kanyang mga mata. Nangunot ang noo niya at lalong lumapit sa bintana. Hindi pa siya nakontento, binuksan niya ito at dumungaw pa doon, nagzoom ang paningin niya sa dalawang particular na figura. Kumuyam ang kanyang mga kamao, nang makumpirma kung sino nga ang nakita niya. Parang sinilaban ang puwet niya, at agad na nilapitan ang anak na nagbabasa ng magazine, na nakita nito sa may lamesa. Son, dito ka lang muna, okay? Huwag kang lalabas. Saglit lang ito. Where are you going, Daddy? May pupuntahan lang akong importante Con. Stay here with Tita Shannon. Kulang na lang ay liparin ni Gail ang elevator. Paulit-ulit pa niyang pinindot ang ground floor, dahil sa pagmamadali. Bigla ulit na pumasok sa isip niya ang eksena na nakita kanina. Sino ang lalaking kasama ni Koche? And why is the wearing a swimsuit? Napailing siya. Siguradong kagagawan ito ng kanyang ina. Pwede namang lumangoy na hindi ganon ang suot Sino ba kasing tali pandes ang nagpasimula ng pakulong iyon? Gail, gulat na bulalas ni Lori sa kanyang pangalan nang makita siya. Oh, gulat na gulat Bumaba ang tingin niya sa suot na damit nito, at lalong nag-init ang ulo niya. Why are you wearing that kind of cloth? Pwede ka namang mag-swimming ng naka-t-shirt lang Required ba na ganyan ang suotin kapag maliligo sa dagat? Litong-lito naman si Lori, kung bakit bigla-bigla na lang itong nandito, na pati ang suot niyang damit ay kukwestiyonin ito. Fancy meeting you here, Gail. Napabaling si Lori sa lalaki na kausap niya kanina, nang magsalita ito. Lalong humigpit ang hawak ni Gail sa kanya. Hunter, asal naman ni Gail habang matiim na nakatingin dito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Lori sa dalawa. Magkakilala ba ang mga ito? A new girl. Bumaling si Hunter sa kanya. Last time I heard, you are getting married. What happened to your long-time girlfriend? Tuloy pa ba ang kasal? Nagbaba ng tingin si Lori. Bigla siyang nakaramdam ng hiya, lalo na nang hindi nakaimik si Gail at lumuwag ang hawak sa kanya. Bakit laging ganito? Kahit anong gawin niyang iwas sa gulo, ay para naman itong aso na humahabol upang kagatin siya. Gusto lang naman niyang mamuhay ng payapa at tahimik. It's not your business anymore, whether I'm getting married or not, ani Gail. Muli siyang hinawakan ni Gail at kinaladkad na palayo kay Hunter. Really now? I thought cheating is not in your vocabulary. Pahabol pa nito. Nakatiimbagang lang si Gail. He knows that he's not cheating, but why does he felt that way? Muling kumuyam ang kanyang mga kamay. Is he cheating again?
At sa parehong babae ulit. Itinikom niya ang bibig. Ayaw muna niya iyong sagutin ngayon. Mariin na nakatikom ang mga labi ni Lori, habang hinahayaan niya na tanggayin siya ni Gale sa kung saan man ito gustong pumunta. Pareho silang walang imak, at mabibigat ang mga bawat yapak. At kahit na walang magsalita ni isa sa kanila, ay ramdam ang mainit na tensyon sa pagitan nila. Hindi na nga dapat siya hinihila ni Gale dahil maski siya ay gusto niya itong makausap. Napadpad silang dalawa sa maliit na garden, sa likod ng katabi ng hotel na tinutuluyan nila. Walang katao-tao doon bukod sa kanila ng binata. Nang binitawan siya ni Gale ay agad siya nitong hinarap. Seriously, Lori? In broad daylight? Akala ko ba ay langgoy lang ang pakay mo? Kung ganon ay bakit may kalandian kang lalaki? Dahil sa sinabi nito ay sumabog na rin ang galit na kanina pa niya tinitimpi. Naningkit ang mga mata niya at dinuro pa ito. Ano ba ang pinagpuputok ng botsi mo ha, Gale? Kanina ka pa nakakapikon ka na, tapos heto ka na naman, at pinagbibintangan mo akong nakikipaglandian. Nagtiimbagang ito, pero hindi pa siya tapos. Hindi pa nga siya nakaka-move on sa mga sinabi nito kanina noong kumakain sila, tapos heto na naman ito at dinadagdagan pa. Tapatin mo nga ako, may tinatago ka bang galit kaya ganito ang trata mo sa akin? Buhay ko ito at wala kang pakialam, kung ano man ang gusto kong gawin. Nakikipaglandian ako, labas ka na doon. Then inamin mo rin na nakikipaglandian ka. Anong problema mo doon? Single ako, kaya normal lang na gawin ko iyon. Ganti niya na hindi nagpapatalo. Kahit na hindi man ganun ang nangyari ay pinagbigyan na lang niya ito, sa kung ano ang gustong isipin sa kanya. Wala namang silbi kahit na sabihin niya ang totoo kay Gale. Sarado ang isipan nito. Muling kumuyam ang mga kamay nito. Alam kong hindi mo yun magagawa. Hindi ka ganon, anito sa madiin na boses. Hilaw na tumawa si Lori, at hindi makapaniwala na tumingin sa binata. Ano ba talaga ang totoo? Ang sabi mo kanina ay nakikipaglandian ako, tapos ngayon ay sasabihin mong hindi ko magagawa iyon. Nahati ba ang utak mo sa dalawa, kaya hindi ka makapag-isip ng tama? Hindi umimik si Gale, at matamon lang na tiningnan ang kanyang katawan, pagkatapos ay nagsimula itong lumapit sa kanya. Napaatras naman si Lori sa ginawa nito. Biglang lumukso ang puso niya. Anong ginagawa mo? Kinakabahan na asal ni Lori, ngunit nanatili itong walang imik. Halos magkadikit na ang mga katawan nila at natatakot siya. Akmang itutulak niya ito palayo, pero mabilis nitong hinuli ang kanyang mga kamay. Binigyan niya ito ng masamang tingin, pero agad ding nanghina ang kanyang mga tuhod, nang matagpuan ang namumungay nitong mga mata. Anong ginagawa mo? Halos hindi na niya marinig ang sariling boses, dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Kahit na silang dalawa lang ang nandito, ay nangangamba pa rin siya na baka may makakita sa kanilang dalawa. I'm jealous. Lumipad ang tingin niya kay Gale, at lalong umarangkada ang takbo ng kanyang puso. Anong sinabi mo? I'm sorry about what I've said earlier. I didn't mean to hurt you. Hindi ko lang kayang tanggapin na magkakaroon ka ng ibang lalaki sa buhay mo. And when I see you with Hunter a moment ago, I lost it. I can't stand to see you with another man. I want all of your attention. Gusto kong sa akin ka lang tumingin. Sa akin lang, walang ibang lalaki. Napamaang si Lori sa mga pinagsasabi nito. Para itong lasing at wala sa sarili habang nagsasalita. Bigla siyang namawis at kinabahan. Ano ba itong mga pinagsasabi ni Gale? Nasa tama pa ba itong pag-iisip? Lakas loob niyang sinalubong ang mga mata nito, ngunit muntik na siyang malunod sa sobrang lalim ng mga tingin na ibinibigay sa kanya. At mukhang nablangko na rin ata ang utak niya. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanda ng salita na sasabihin, nang maramdaman niya ang pagdaiti ng mainit at malambot na bagay sa labi niya. Namilog ang mga mata niya sa gulat. Hinahalikan siya ni Gale. Sa labi. Oh God! Wala siyang lakas na itulak ito palayo, dahil kakatwang parang hinahanap din ng katawan niya ang halik na ito. Tuluyan nang bumigay ang mga tuhod ni Lori, at kung hindi lang dahil sa matitigas na mga braso ng binata na nakayakap sa kanya, ay baka kanina pa siya natamba. Kusang gumalaw ang mga labi niya, kaya lalo nitong pinalalim ang halik. Samot-sari ang mga nararamdaman ni Lori sa mga oras na ito. Natutunaw siya, napapaso, nadadarang at natutukso.
Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, puso niya mismo ang sumasang-ayon sa lahat ng mga ito. Ipipikit na sana siya upang mas lalong namnamin ang mga halik ng binata, nang mula sa kanyang nalalabong paningin, ay lumitaw ang nakangiting imahe ni Shannon. Ngiti ng pagtanggap sa kanila ng anak, at ngiti na puno ng pagtitiwala. Ang nagliliyab na katawan ni Lori, ay biglang natupok. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Inipon niya ang lahat ng lakas ng katawan, upang itulak si Gail na lasing ang itsura. Hey, what's wrong? Napapaos pa nitong tanong, habang hinahanap muli ang kanyang mga labi. Tumulo ang mga luha ni Lori, at binigyan ito ng isang malakas na sampal upang matauhan. Agad naman na sinapo ni Gail ang kanyang pisngi at kumurap-kurap. Bakit mo ako hinalikan, Gail? Have you forgotten? Nakalimutan mo na ba si Shannon? May girlfriend ka, at ikakasal na kayo sa susunod na linggo. Umawang ang labi ni Gail, at tinitigan ang lumuluhang dalaga. Doon lang nag-sink in sa kanya ang ginawa. Napasabunot siya sa kanyang buhok at napahilamo sa mukha. Ano ba itong ginagawa niya? Nawawala siya lagi sa sarili, kapag nasa malapit sa kanya si Lori. Binalingan niya ang dalaga na humagulgol ng iyak. Parang tinadyakan ng sikmura niya sa nakikitang itsura nito. I'm sorry, aniya dito, iyon lang ang tangi niyang masasabi sa mga oras na ito. Tumingin sa kanya si Lori, at sobra siyang nasaktan nang makita ang matinding pagkamuhi sa mga mata nito. Ayaw ko nang lumapit ka pa sa akin, Gail. At sana, mag-isip ka sa susunod. Tayo man ang mga magulang ni Connor pero hindi tayo magkaibigan. Sana ay huwag ulit dumating ang araw na kamumuhian kita ng lubusan, katulad ng nangyari noon. Nang makaalis si Lori ay buong lakas siyang sumigaw, at sinipa ang halaman na una niyang nakita. Bakit ba kasi ganito siya? Kahit anong tuwid ang gawin niya, ay lagi itong nababaliko at nawawala sa tamang direksyon. Natatandaan pa niya ang pagtatapat niya kanina kay Lori. Nasa tamang pag-iisip siya nung sinabi iyon. Tama ba na sinabi niya iyon sa dalaga? At tama ba na makaramdam siya ng ganoon? Inis siyang umupo sa silya na nasa malapit at nag-isip. Hindi niya alam kung paano haharapin si Shannon pagkatapos nito, he cheated again. Gaya ng sinabi ng kanyang ina, ay wala silang pinagkaiba ng kanyang manlolokong ama. He is losing his mind. Kailangan niyang ituwid ang kanyang isipan, at kalimutan ang kanyang nararamdaman. Pinunasan ni Shannon ang mga luha sa kanya mata at pisngi, bago umalis sa pinagkukublihan. Her heart was broken into pieces again. Mommy, sinalubong si Lori ng anak nang bumalik siya, kung saan iniwan ang mama ni Gail kanina. Nangunot ang noo niya, nagtataka kung bakit nandito ito. Kasama ba ito ni Gail kanina? How's my baby doing? Aniya at hinalikan ang pisngi nito. Pilit din niyang inaalis sa kanyang isipan ang pinagsaluhan nilang halik kanina ni Gail. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang buo niyang katawan. Kailangan niyang umakto ng normal. Walang nangyaring ganon. Guni-guni lang niya ang lahat ng mga iyon. I'm bored. I want to play, but Mommy Lola is busy with her phone. Nakahinga ng maluwag si Lori. Dahil mukhang hindi nakita ng ginang ang nangyari kanina. Medyo may kalayuan din kasi mula sa pwesto nila, ang bilihan ng buko juice kanina. Mommy is sexy, gorgeous and pretty. Bungisngis ng anak niya na kanyang sinabayan. Gusto mo bang mag-swimming? Yes. I'm just waiting for Tita Shannon to come back. Napatigil sa paglalakad si Lori. Si Shannon, kasama mo siya. Tumungo si Connor. But she left dahil may pupuntahan daw. Saan? Kinakabahan na tanong ni Lori. There daw, anang anak niya na itinuro ang banda, kung saan sila nag-usap ni Gail kanina. Namawis ang mga kamay niya. Possible bang? Umiling siya. Hindi naman siguro no.